Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Pupunta po pala kami sa Linao. Fiesta po kasi doon at saka sabay na nga din po na binyag ng pamangkin ko. Eto nga at magmomotor nga po kami nila Papa. Si Kuya naman po pala ay nauna na nga din po doon kahapon pa. Pagdating nga po namin dito sa Tuguegarao ay napakainit na nga din po dito. Mabuti na nga lang po at nakapagsuot pa nga po kami ni Mama ng sweater. At dito nga po pala banda sa mga puno ay napaka-presko nga po. Kung pwede nga lang po sana huminto po muna dito. Iba pa rin po kasi kapag po maraming puno. Ayan nga at nakarating na rin po pala kami dito sa Linao. Pagbaba nga po namin ay sinulubang nga po kami ng mga pinsan ko. Loko pa nga po tong si Kuya at nag-bless pa nga po siya sa akin. Akala mo naman siya po yung bunso eh. Sinuklen ko po pala muna dyan yung buhok ko dahil nabuhaghag na rin po kasi siya sa hangin. Bumawi nga din po ako sa pinsan ko at nagmano nga din po ako sa kanya. Pero syempre joke ko lang po yan mga kalabs ah. Pagkatapos ay pumasok na nga din po kami dito sa bahay at nagmano nga lang din po ako kay tita at kay nanay. Pagpasok ko nga po dito ay pinakita nga po sa akin ni Lira yung malaking tablet niya nga daw po. Para nga daw po hindi na daw po siya manghiram-hiram ng tablet ni Jella. Si Kuya po pala ay sumabay na rin po pala siya kay Tito kahapon. Kaya dito na nga din po siya natulog kagabi. At ganon din po pala sila tita. Pero sila nanay nga po tsaka po si Kulot ay matagal na nga din po silang nandito. Tignan niyo naman po yung mga pinsan ko at malambing nga po sila kay Kuya. Sabi nga po ni Kuya ay ako lang naman daw po yung hindi malambing sa kanya. Aww. Paano naman po ako magiging malambing kay Kuya kung lagi niya nga po akong niloloko at inaasar? Pero syempre, kahit mapang-asar naman po si Kuya ay mahal ko pa rin naman po siya. Eto nga mga kalabs at hinihintay na nga lang din po namin dyan sila nanay na matapos maligo. Dahil sabay-sabay na rin po kasi kaming pupunta sa binyag ni baby. Medyo malayo nga lang po yun sa amin ng konti kapag po nilakad. At nung narinig ko na rin po palang umiyak na si Tony ay binuhat ko na nga din po siya mga kalabs. Nagising nga po kasi siya dyan. Si mama niya ay naliligo pa nga po. Tignan niya naman po yung gupit niya at hindi pa po yata tapos. Maya-maya ay nakapaghanda na nga din po sila nanay. Kaya eto po at sabay-sabay na rin po kaming umalis. Kasama po pala namin si Kuya na aangkas sa motor. Si mama po kasi ay sasabay na nga lang din po siya kay Lolo. Sila nanay naman po ay sumakay na nga din po sila sa tricycle. Ayan nga at nakarating na nga din po kami dito sa bahay nila ate. Dito nga po kasi nila ginanap yung binyag ni baby. Pinark nga lang po dito ni Papa yung motor niya. Tapos dumiretso na nga din po kami sa bahay nila. May mga nauna na rin po palang kumain sa amin. At eto nga po pala yung tarpaulin ni baby. Pagkarating pa nga lang po namin dito ay inalok na nga din po kami kaagad na kumain na nga po. Tamang-tama at gutom na nga din po kami sa mga oras na yan. Kaya inabutan na nga din po kami ng mga plato. Madami ka rin po palang pagpipilian na ulam. Kung mapapansin nyo nga po ay may plastic pa nga po yung plato namin. At ang purpose nga po niyan ay kapag hindi mo nga po naubos yung pagkain mo ay diretso balot na nga po. Joke lang po yun mga kalabs ha. Ang purpose nga po niyan ay para hindi na nga po hugasan eto pong plato. At papalitan na nga lang din po yung plastic kapag po meron pa pong ibang kakain. Tignan nyo naman po sila Papa at Kuya at naka-standing position pa nga po sila. Mas gusto daw po kasi nilang nakatayo kaysa daw po nakaupo. Eto po pala si Kuya Rog at anak niya po pala si baby na nagbinyag. Pinsan ko po pala siya mga kalabs. Kapatid po kasi ni Mama si Papa niya. Ayan at dumating na rin po pala sila nanang. Nauna po pala kaming umalis kaysa po sa kanila. Inabangan nga lang po sila dito ni Mama sa kalsada dahil hindi nga daw po kasi nila alam kung saan daw po sila hihinto. Maya-maya ay sila Lola naman nga po yung sumunod. Hindi nga po kasi sila sabay-sabay na nagpunta. Binuhat ko na rin po pala muna dyan si Tony dahil kumakain pa nga po kasi si tita. Medyo madami nga din po pala silang mga bisita. At sila nanang nga ay kumain na nga din po. At kasama din po pala ni Ate Rika yung mga kaibigan niya.
Ayan nga at dumating na nga din po si kananay. Lola ko nga din po pala siya mga kalabs. Eto nga't pinupunasan ko nga lang po dyan yung mukha ni baby dahil nga pumadungis. Paano? Kapag po kasi sinusubuan siya ay kumakalat nga po tsaka po natutuyo yung ulam sa bibig niya. Ayan nga at si kuya na rin po pala muna ay nagbuhat sa kanya. Nako, tignan niyo naman po at gusto niya nga pong magpabuhat kay Tito CAO. Himala at hindi nga po siya natatakot. Habang si Papa naman po ay hindi pa rin nga po siya tapos kumain. Talagang bumabawi ang Papa sa pagkain ngayon. Panghimagas na nga lang din po pala dyan yung inuubos ni Papa. Eto nga at pagkatapos po nilang kumain ay nagpahinga nga lang po muna sila dito. Pero sila Lola nga po na huling dumating ay kumakain pa rin po sila. Eto po pala mga kalab si Baby Kaizo na nagbinyag. At kamukhang kamukha nga po niya si mama niya. At pagkakita nga po sa kanya ni Tony ay natutuwa pa nga po siya. Ang cute nga po nilang tignan dalawa oh. Parang tumanda na po tuloy tignan si Tony. At habang maghihintay po pala kami sa pag-uwi, eto nga't nagkantahan nga po muna sila. Shoutout nga po pala mga kalabs kay Chloe Musni, Eliza Lacuesta Abuhen, Tepi Steve Tep-Tep, Kesha Kate Yanyez. Hindi na rin po pala kami nagtagal mga kalabs dahil meron pa po kasing pasok dyan si Papa eh. Happy Fiesta Barangay Linaw! Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.